na pagod ka, Alvin. Anong hindi ako mapapagod eh? Ang dami nag-audition kanina. O ano, pumasa ka ba? Napili ka ba nila? As usual. Hindi na naman ako napili. Ay, ganun. Teka, ano daw bang movie ang in-audition mo? Sabi sa amin, pagdating dun, audition daw para sa isang TV series na zombie ang tema. Parang The Walking Dead? Oo, actually, parang The Walking Dead nga yung audition, pinag-acting nila ako sa harap ng panel ng judges. Kunwari, zombie raw ako, tapos, ayun, rejected. Sabi nila, hindi raw ako convincing maging zombie. Teka, paano bang zombie yung ginawa mong audition? Sample nga? Huwag na. Kakaya eh. Sa kanila hindi ka nahiya pero sa asawa mo, nahihiya ka. Ipakita mo sa akin yung ginawa mong audition. Titignan natin kung ano pang kulang sa acting mo. Sige na, ipakita mo sa akin yung sample. Kunwari, infected ka na ng zombie virus. Game! Okay, sandali ah. Okay. Ang galing! Very convincing naman pala yung acting mo eh. Yun nga eh. Hindi lang siguro nila trip magaya ng Asia na zombie. Huwag ka nang manghinayang doon, Alvin. Baka hindi talaga para sa yung maging zombie sa The Walking Dead. Malay mo, may nakalaan palang mas magandang role para sa'yo. Oo nga eh, pero ang tagal na natin dito sa Amerika, Paula. Almost 5 years na. Almost 5 years na rin ako nag-audition sa Hollywood pero kahit extra eh, hindi ako makuha-kuha. Sa totoo lang parang gusto ko na sumuko eh. Alvin, huwag kang sumuko. Subok lang ng subok. Huwag kang mapapagod sa pag-audition. Alam mo, may awa ang Diyos at ibibigay din niya ang role na nararapat para sa'yo. Naniniwala ako sa kakayahan mo, no? Salamat, Paula, sa patuloy na paniniwala sa talent ko sa acting. Tama ka. Hindi ako dapat sumuko, no? At makukuha ko rin ng Tamang role para sa akin. Paula! Nandirito na si Nanay Berta! Alvin! Nasa loob po ang anak ninyo. Oma, pasok po kayo. Maupo kayo. Gusto niyo po ng juice? Nag-breakfast na po ba kayo? Ipagluluto ko po kayo kung anong gusto niyo. No. Kumain na ako sa nadaanan kong fast food bago ako pumunta dito. So ano? Kumusta naman kayo ng asawa mo? Eto po, ayos naman. Kailan ba makakahanap ng trabaho yung asawa mo, ha? Tingnan mo siya sa labas. Para siyang patabaing baboy na nakahilata. Nagpa-part-time naman po siya sa construction. Part-time? Ibig sabihin, hindi regular ang kita niya. Ganun na nga po. Paano kayo mabubuhay niyan? Ano yun? Umaasa lang siya sa'yo? Maayos naman po ang kita ko sa pag-caregiver at babysitting. Kahit na, Paula. Huwag mo hayaang umasa na lang sa iyang asawa mo. Pagtrabahuin mo yan. As in yung trabahong regular at secured. Sinabi ko naman po sa kanya yun, kaso... Kaso ano? Baka raw po kasi makaabala yun sa pagpupurso niya sa kanyang pangarap na maging artista sa Hollywood. Ano? Hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil ang lalaki niya sa pangarap niyang wala namang mararating. Huwag naman po tayong ganyan kay Alvin. Anong wag? Kung hindi mo pagsasabihan yan, hindi yan magigising sa kaibangan niya. Kahit anong gawin niya, hinding-hindi siya sisikat sa Hollywood. Katunayan, wala pang purong Pinoy ang sumikat sa showbiz dito sa Amerika. Ay, naku naman, Paula. Ma. Panahon na para gisingin mo na siya sa walang kwenta niyong pangarap, Paula. Kasi kung hahayaan mo yan, hindi kikilos yung lalaking yon. Hindi kayo aasenso sa buhay. O ano, mananatili na lang ba kayong alipin ng mga puti? Ma, don't worry. Kakausapin ko na po si Alvin tungkol sa bagay na yan. Dapat lang kasi future mo nakasalalay dito, anak. Alam kong mataas ang pangarap mo sa buhay. So huwag kang mag-settle sa ganitong pamumuhay. Gamitin mo ang utak mo. Kung hindi ka kayang tulungan ni Alvin umasenso, mas mabuti pang maghiwalay na lang kayo.
Paula? Bakit hindi ka pa natutulog? May problema ka ba? Hindi ako makatulog eh. May iniisip kasi ako. Ano naman yun, mahal ko? Alvin, tapatin mo nga ako. Ano bang plano mo sa buhay natin? Plano? Ganito. Kapag nakapasa ako sa Hollywood at mabigyan ng break, kahit extra o supporting actor lang, gagawin ko na ang lahat. Kung kinakailangan magsipsip sa mga producers at directors, gagawin ko na. Para sunod-sunod ang projects ko. Tapos, kapag sikat na ako artista sa Hollywood, bibili tayo ng mansyon sa Beverly Hills. Hindi kaya sa Pasadena. Tapos bibili tayo ng maraming sasakyan. Alvin, pwede ba kung magpaplano ka yung tangible naman? I mean yung realistic. Ano ba talagang plano mo sa buhay natin? Magsasettle ka na lang ba sa part-time job sa construction? Wala ka bang balak na maging regular employee tulad ng mga kapatid mo dun sa San Francisco? Teka, ano bang gusto mong puntahin sa akin, Paula? Gusto kong marinig mula sa'yo kung ano ba talagang plano mo para umasenso tayo sa buhay. At huwag mo nang isingit yung pangarap mong maging Hollywood actor kasi sa ngayon malabo pa yung pangarap mo. Sinusubukan ko naman maghanap ng regular na trabaho. Talaga? Eh bakit hanggang ngayon wala pa rin? Teka, kahit na part-time lang ako sa pagko-construction, kumikita naman ako. Binibigay ko naman yun sa'yo. Anong mararating ng $400 tapos twice a month ka lang nagbibigay sa akin? Isipin mo, $9,600 lang ang kinikita mo kada taon. Samantalang ang average annual salary ng isang construction worker dito sa Amerika ay nasa $33,000 na. Alvin, gising-gising naman! Hindi ako makapag-commit ng full-time job kasi alam mo naman nag-aabang ako palagi sa mga audition sa Hollywood. At saka ikaw na rin ang may sabi sa akin na huwag akong tumigil sa pag-abot sa pangarap ko, di ba? Oo, sinabi ko nga yun. Pero sa ngayon kasi huwag mo munang gawing priority ang bagay na yan. Ang gawin mong priority ay ang buhay nating dalawa. Sandali. Kaya ka ba naging ganyan kasi may sinabi na naman sa'yo magaling mong nanay? Concern lang siya sa akin. Sa ating dalawa. Ang tagal na natin dito sa Amerika pero hindi umaasenso ang buhay natin. Hindi mo ba naisip, Alvin, baka kailangan na nating magising sa pagde-daydream natin? Kailangan na nating humarap sa realidad. Sige, Paula. Para mapanatag na yung kalooban mo, hahanap pa ako ng ibang part-time jobs para kapag hindi available ang construction, may iba pa akong mapagkukunan ng pera. Huwag ka na mag-alala. Alvin, huwag ka sanang magagalit sa akin, ha? Iniisip ko lang naman ang buhay natin eh. Ikaw, suportado ko pa rin ang pangarap mo. Pero kailangan ko ng tulong mo ngayon para umangat na ang buhay natin. Kakaasa ka sa akin. Tutulungan kita may angat ang buhay ng pamilya natin. So, kumusta naman kayo ni Alvin, Paula? Ayun, okay naman kami. Okay ba talaga? What do you mean? Halatang hindi kayo okay. At isa lang naman ang dahilan niyan. Yung asawa mo. Nagkaroon lang kami ng konting tampuhan, pero hindi naman siya sobrang bigat. Masaya ka pa ba sa kanya? Of course, yes! Owen, mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. At nararamdaman kong ganun din siya sa akin. Pero Paula, nagtataka lang ako eh. Bakit sa dinami-nabi na manliligaw mo si Alvin ang pinili mo? Look, may asawa at anak na siya compare sa iba na binata pa. Correction, divorced na si Alvin sa asawa niyang Amerikana. Curious lang ako. Bakit ba si Alvin? Ano ba nakita mo sa kanya? Ewan ko ba, Owen? Pero nung unang beses ko siyang makita, nangatog na agad yung mga tuhod ko. So you mean, na-love at first sight ka sa kanya nun? Oh, paano ba naman kasi? He's so lovable. But he can give everything since may sinusuporta na siya sa una niyang pamilya. Anyway, may balak ba siyang pakasalan ka? I think so, pero kontento na kaming pareho sa live-in. Wala kang security kay Alvin kung mananatiling live-in lang ang relasyon niyo. I was thinking na kung ikakasal ulit si Alvin,
Baka makahadlang to sa ambisyon niyang maging Hollywood actor. Makahadlang? Come on, Paula. This is Hollywood, hindi Pinoy showbiz. Sa Hollywood, pwede siyang sumikat at maging heartthrob kahit may asawa siya. Hindi tulad sa atin, masyadong sensitive sa civil status. Basta lang may guts and talent siya, sisikat siya. Nag-usap na kami ni Alvin about sa possibility ng kasal namin. He said na hindi pa siya ready. Yun ang punto doon. Hindi pa siya ready. Hindi pa siya sigurado sa inyo kung mahal ka ba niya talaga o hindi. Owen, I'm 100% sure na mahal niya ako. Oh, come on. Huwag ka na magbulag-bulagan dyan. Kung mahal ka niya, kung talagang mahal ka niya, dapat matagal na kayong kasal. Hindi naman ako nagmamadali, Owen, no? Ay, nako, Paula. Bakit siya pa kasi ang minahal mo? Marami naman dyan sa paligid na mas deserving kaysa kay Alvin. Nag-aaksaya ka ng oras. No, I'm not. I know lahat kayo kontra sa relasyon namin ni Alvin. Pero bakit hindi niyo siya bigyan ng second chance? Okay, I know, gwapo si Alvin and charming. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit patay na patay ka sa lalaking yun? Ay, nako. Pag-ibig nga naman. Owen, maybe hindi perpektong tao si Alvin. But who's perfect anyway? At saka kung mahal mo ang isang tao, hindi mo na mapapansin yung mga pagkakamali niya. Owen, nakuha na ni Alvin ang puso ko. Kahit na marami pang tumutol sa relasyon namin, I don't care. I will love him whether you like it or not. Fine. Owen, regarding sa live-in status namin ni Alvin, please, kahit anong mangyari, wag mong sasabihin sa mga kamag-anak ko na hindi pa kami kasal. Ang alam kasi nila, lalo na si Mama, kasal na kami ni Alvin. Oras na malaman nilang nagsinungaling kami, siguradong ipahihiwalay ako ni Mama sa asawa ko. Sige, maaasahan mo ako dyan. Hindi naman ako chismoso eh. Marunong ako magtago ng sikreto. Tsaka, naunawaan kita. Salamat, Owen. Baby, I miss you too. Don't worry, I'll be back and Daddy's gonna buy you some toys, okay? I love you, baby. See you. Bye-bye. Alvin, Oh, diyan ka pala. tinawagan mo mga anak mo? Oo, kinumusta ko lang sila sa Texas. Mahal na mahal mo yung mga anak mo, no? Sana magkaanak na rin tayo. Sana nga. So, kumusta naman sila? Okay ba sila ng mama nila? Yup, maayos naman na nilagay nila doon. Anyway, Paula, pala ko sanang bisitahin uli sila sa Texas sa susunod na linggo. Hindi ba kabibisita mo lang sa mga anak mo ng isang buwan? Yeah, but I really miss my kids, Paula. Don't worry, 1 week lang ako dun sa Texas. Pero malapit na mag-Thanksgiving. Hindi ba't usapan natin kapag mahalagang araw, iibalato mo na sa akin? I will try to make it sa Thanksgiving Day. Huwag ka mag-alala. Uuwi rin ako kagad. Alvin, kamusta naman si Kelly? Okay naman siya. Friends pa rin naman kami. Matagal na kayong divorce, di ba? Bakit hindi na tayo magpakasal? Hindi pa ako handa, Paula. I'm sorry. Ang tagal na nating nagsasama at nagpretend pa tayo sa pamilya ko na kasal na tayong dalawa. Paano na lang kung malaman nilang hindi pa pala tayo kasal? Na live-in lang tayo. Di malaman nila. Kaso Alvin, oras na malaman yun ni Mama, siguradong babawiin niya ako sa'yo. Huwag ka mag-alala sa mama mo. Hindi ka niya makukuha sa akin. Alvin, tatapatin na kita. Nangiinip na ako. All I wanted lang naman is to be your wife. Gusto ko nang maging legal ang pagsasama natin. Huwag ka mag-alala doon. May kakasal din tayo. May tamang oras para dyan. Ang tanong ay kailan? Please. Huwag ka nang mainip. Bibigay ko rin sa'yo ang kasal na pinapangarap mo. Yun lang naman yung hiling ko sa'yo eh. Sana matupad mo. Paula, don't worry. Tutupad din yung hiling mo. I promise. Pakakasalan kita. Tandaan mo, Paula.
Mahal na mahal kita. Ako rin, Alvin. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Alisin mo na ang mga worries mo na mawawala ako sa'yo. Hindi ako mawawala sa'yo, okay? Alvin, I will miss you. Ako rin. Basta, makakasama mo ako this coming Thanksgiving. I promise. Hello, Ma. Napatawag po kayo. Teka, nasa na ba kayo? Nandito ako sa Texas, darling. Texas? Saan sa Texas? Dito sa Austin. Nandito ako ngayon sa bahay ng tita Melba mo. May mini reunion kasi ang buong Caparas clan dito sa Austin. Ah, ganun po ba? Nandyan din po kasi si Alvin ngayon sa Austin. Oh, really? Ano naman ang ginagawa ng lalaking yun dito? Wala po. Work-related lang po. So, hindi po kayo makakadalaw dito sa California para sa Thanksgiving? No. Sa bukas makalawa babalik na ako sa California. Makakahabol ako sa Thanksgiving natin. Nag-confirm na ang attendance sa akin ng mga kapatid mo. Kaya kailangan pumunta ka rin, ha? Of course, Ma. Pupunta po ako. Hindi kasama si Alvin? Kung makakauwi po siya agad bago mag-Thanksgiving, isasama ko po siya. Pero sakaling magtatagal po si Alvin dyan sa Austin, ako na lang po yung pupunta dyan. Ayokong makasama yung asawa mo. Kumukulo lang ang dugo ko. Baka hindi ako makapagtimpe. Ma, wag naman po kayong ganyan kay Alvin. Nasasaktan po ako kapag nakakarinig ako ng masasakit na salita laban sa asawa ko. Ay, pagpasensyahan mo na ako, anak, ha? So, hihintayin ka namin sa Thanksgiving, ha? Yes, Ma. Namimiss ko na po kayo ni na Papa. Namimiss ko na rin po yung mga kapatid ko. Basta one day before Thanksgiving, darating na ako para makatulong kami ni Alvin sa preparation. Good. Ma, mahal na mahal ko po kayong lahat. Excited na po akong makasama kayo. Hello? Ako to. Si Alvin. Bakit ngayon ka lang tumawag? Nasaan ka na? Nandito pa rin ako sa Texas. Akala ko ba uuwi ka dito ngayong Thanksgiving? Pasensya na, Paula, ako. Hindi ako nakauwi. Sinamahan ko lang kasi mga anak ko. Pero nangako ka sa akin, di ba? At saka usapan na natin yon. Hindi ba na kapag holidays, dapat ako ang kasama mo? I know, pero kasi pinagbigyan ko lang ang mga anak ko. Alvin, papayag naman sana akong mag-extend ka ng bakasyon kasama ng pamilya mo. Pero sana man lang, sinabihan mo ko. Tumawag ka man lang sa akin, kaso anong ginawa mo? Hindi ka tumawag, hindi mo rin sinasagot yung mga messages ko. Pati emails dinedma mo. Sa totoo lang, sobra ako nag-alala sa'yo. I'm so sorry, Paula. Kailan ka uuwi? Hindi ko pa alam. Anong hindi mo alam? Gusto ko pa kasi makasama ang mga anak ko. Paano naman ako? Hindi sa makasarili ako. Pero naghihintay din ako sa'yo, Alvin. Namimiss na kasi kita. Alam mo ba, walang araw at gabi hindi ako umiiyak sa kakaalala sa'yo. Tapos nung hindi ka nagparamdam sa akin ng mahigit 1 linggo, hindi mo lang alam kung gaano ako nag-alala sa'yo, Alvin. O ano? Uuwi ka pa ba sa akin? Oo, Paula. Pero ang tanong, kailan? Hindi ko pa talaga alam sa ngayon. Mahal mo pa ba ako, Alvin? Paula. Ano? Sagutin mo yung tanong ko. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Anong naguguluhan? Hindi kita maintindihan. Naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko para sa'yo at para sa pamilya ko. So it means mahal mo pa rin si Kelly hanggang ngayon? Mahal ko pa rin ang pamilya ko. So that explains kung bakit hindi mo matanggal ang communication mo kay Kelly. Mahal mo pa rin pala yung asawa mo. Ginamit mo pang dahilan yung mga anak mo. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. I'm so sorry, Paula. Sorry? Puro ka na lang sorry. Nakakasawa na yung mga sorry mo. Alvin, kung mahal mo pa yung asawa mo, sana sinabi mo sa akin na maaga para hindi ako umasa. Yun kasi yung masakit eh. Ang umasa sa mga pangako mo na eventually, mapapako din sa huli. Maghiwalay na lang kaya tayo, Alvin. Paula, ano ba? Di ako makikipaghiwalay sa'yo. Para makapag-isip-isip ka na rin kung sino pa talaga sa amin ni Kelly ang mahalaga sa buhay mo. Gihiwalay? Anong sagot? Anong sagot para matigil na itong pagtitiis ko sa'yo? Ano
Anong sagot para matigil na yung sakit na binibigay mo sa akin? Sige, sabihin mo! Pag-unawa lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Pang-unawa? My God, Alvin! Ilang beses na kitang inunawa! Ilang beses na ako nagpapakamartir, nagpakatanga sa'yo! Huwag kang umalis sa buhay ko, please. Kaso hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang kailan ako magtitiis? I'm sorry, Alvin, but this is enough. Ayoko na. Pagod na ako. Paula! Maghiwalay na tayo. Bumalik ka na lang sa akin kapag maliwanag na sa'yo ang lahat. For a while. Alvin? Paula! Sandali! Isasara ko na tong pinto. Huwag mo akong pagsaraduhan, please! Paula! Ano bang kailangan mo sa akin? Pwede ba tayo mag-usap? At ano naman ang pag-uusapan natin? Cool sa atin. Please, Paula, doon tayo mag-usap sa loob. Okay. Sige. Pasok ka. Paula. Miss you. Huwag mo nga akong yakapin. Please. Bakit ka ba bumalik, ha? Pinalikan ko lang ang taong mahal ko. At ano namang paandar to, Aber? Mahal kita, Paula. Mahalaga ka sa akin. Sigurado ka na ba dyan sa nararamdaman mo? Baka naman paasa ka lang. Hindi, Paula. This time maliwanag na sa akin ang lahat. Ikaw ang buhay ko, Paula. Believe me. You give me a second chance. Sa palagay mo, ganun lang kadali yun? Alam kong maraming beses na kita nasaktan pero nagsisisi na ako doon. Hindi ko naman gustong saktan ka eh. I just needed ample time to think. At na-realize ko rin na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Alvin. So ano, will you give me a second chance? Oo, Alvin. Tinatanggap na ulit kita. Nagsimula na lang tayo ulit. Salamat, Paula. Salamat sa pagtitiwala, Paula. Huwag ka na umiyak. Buti bumalik ka, Alvin. Alam mo ba, madalas kong pinagdarasal sa Panginoon na sana bumalik ka sa akin. Kahit ano kasing gawin ko, hindi kita matanggal sa isipan ko. Hindi kita kayang kalimutan. Mahal na mahal kita. Ako rin naman. Ako rin. Palagi rin kita iniisip noon. Hindi nga ako makatulog noon kasi palagi ko inaalala ang lagay mo. So nararamdaman ko yung kirot sa puso ko sa tuwing naisip ko na baka umiiyak ka ng dahil sa akin o ano pa ang dahilan, Paula. Hindi ko na uulitin yun. Alvin. Tahan na, Paula. Ayoko nakikita kang umiiyak. Sige. Nga pala, paano na yung mga anak mo? Ayun, bibisitahin ko pa rin sila. Pero, sasama na kita. Hindi ko naman inaalis sa'yo na magkaroon ka ng oras sa kanila. Mga anak mo sila, karapatan nila yon. Pero sana, Alvin, magkaanak na tayo. Naniniwala akong pabibigyan din tayo ng Diyos. Paula, maganda ka. Alis tayong dalawa ngayon. Aha? Bakit? Siyempre, dinner tayong dalawa sa downtown. Isa-celebrate tayo ngayon kasi kabalikan tayong dalawa. Mahalaga ang araw na to para sa atin. Sige, Alvin. Ay, ang tagal naman ng mga amiga ko. Ang sabi, 3 p.m. magkikita-kita dito sa coffee shop. Pero wala pa rin sila hanggang ngayon. Ay, si Paula. Kumusta na kaya ang anak ko? Kahapon ko pa siya sinusubukang tawagan pero hindi niya sinasagot ang tawag ko.
Naghiwalay na sila ng asawa niya dati pero 2 months ago, binalikan ulit niya ang lalaki yun. Ang sabi niya sa akin, tinanggap niya ulit si Alvin kasi mahal na mahal daw niya to. Ay nako, kailan kaya matatauhan ng batang yun? May pumasok na pamilya dito sa coffee shop. Mag-asawa tsaka may kasamang 2 anak. Sandali. Parang namumukhaan ko yung lalaki, ha? Si Alvin. Tama. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Alvin nga. At may kasama siyang Amerikana. At ang sweet nilang 2. Nagtataksil si Alvin sa anak ko. Oo, baka naman may ibang pamilya talaga tong si manugang ko. Alam kaya to ni Paula? Teka nga, makuhanan nga ng picture gamit ang phone ko. Tapos, ipapadala ko to kay Paula. Kailangang malaman ng anak ko ang pinagagawa ng magaling niyang asawa. Bumili ako ng pregnancy test kit sa butika kasi magdadalawang buwan na akong may kakaibang nararamdaman sa katawan ko. Palagi akong nahihilo, naduduwal, at saka sama ng pakiramdam ko. At saka nangyari lang to 2 months ago. Simula na magkapalikan kami ni Alvin. Ayan, may resulta na. 2 linya. Sabi ko na nga ba, buntis nga ako. Sandali, may notification sa messenger. Si Mama may message sa akin. Nagsend ng mga photos. Ano kaya to? Mabasa nga at masilip. Teka, mga litrato sa coffee shop. Sandali, si Alvin yung lalaki. Kasama niya si Kelly at mga anak nila. Ibig sabihin, nasa California na ang ex-wife niya at nagkikita silang 2. Bakit hindi to sinasabi sa akin ni Alvin? Mukhang ang sweet nila ni Kelly. Hindi kaya may relasyon pa silang 2? Paula! Paula! Nandirito na ako! Paula! Nino pa ako kumakatok dito ah? Pasalamat ka at pinagbuksan pa kita. Pumasok ka na nga sa loob. Init na naman ang ulo mo. Alam mo naman siguro ang dahilan, Alvin. Ito na naman ba tayo? Nagsiselos ka na naman. Anong oras na? 11:00 ng gabi. Paula, pasensya na kung late na naman ako. Puro ka na lang pasensya. Palagi ka na lang umuwi ng gabi. Saan ka ba nagpupunta ha? Sino kasama mo? Okay, amin ako. Kumimik lang ako kasama ng mga kaibigan ko. Sinungaling! Alam kong magkasama kayo ni Kelly. Anong sabi mo? O ito, ipapakita ko sa yung ebidensya. Ang mama mo nagpadala ng mga litrato? Ibig sabihin nandun siya sa coffee shop? So nandito na pala sa California ang ex-wife mo. So anong meron sa inyo? Pang sweet yung 2. Huwag ka mag-isip ng masama sa akin. Magkaibigan na lang kami ni Kelly. Pero iba ang sinasabi ni Mama nung makita niya kayo. Ang sweet-sweet niyo raw 2 na para bang may relasyon kayo. Alam mo namang hindi ko kasundo si Nanay Berta kaya syempre sisiraan niya ako sa'yo para magkahiwalay tayong 2. Hindi alam ni Mama ang tungkol sa nakaraan mo. Ang alam niya, binata ka nung naging tayo at alam niyang kasal tayong 2. Ano na lang ang isipin niya ngayong nakita ka niya may kasamang ibang babae? Lalo mo lang sinira ang imahe mo sa kanya eh. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo agad na kasama ko ang dati kong pamilya nung bumalik ako dito sa California. May relasyon ba ulit kayo ni Kelly? Ano? Babalikan mo na ba siya? Syempre hindi, ikaw ang mahal ko eh. Mahal mo ba talaga ako? Bakit parang hindi ko maramdaman sa'yo? Huwag ka naman mag-isip ng masama sa akin. Paano hindi ako mag-iisip ng masama? Matagal ko nang gustong magpakasal tayo pero palagi mo na lang ako nire-reject. Hindi sa nire-reject ko ang kasal natin pero alam mo naman ang sitwasyon ko, Ilang diba? beses na kitang inuunawa pero sa puntong to, hindi ko na makita ang totoong dahilan kung bakit ayaw mong magpakasal sa akin. Napakababaw kasi na dahilan na kaya ayaw mo akong pakasalan dahil sa gusto mong tuparin ang pangarap mo sa Hollywood. Marami namang sumikat na artista kahit na may asawa na sila. Paula! Sige Alvin, sabihin mo sa akin. Ano pa bang dahilan bakit ayaw mo akong pakasalan? Hindi pa ako handang magpatali sa'yo. Dahil mahal mo pa rin si Kelly, ano? Tama ba ako? Paula!
Please! Tindihin mo naman ako. Ilang beses na kitang iniintindi, Alvin. Hindi lang ikaw ang may pangarap. Ako rin may pangarap ako. Simple lang ang gusto ko, ang pakasalan mo ko. Suportado naman kita sa mga pangarap mo eh. Pero sana naman, suportahan mo din ako sa pangarap ko. Hindi pa ako emotionally stable. Mahihirapan lang tayong dalawa kung magpapakasal ka agad tayo. Buntis ako, Alvin. Magkakaanak na tayo. Anong sinasabi mo? O bakit parang hindi ka masaya? Sigurado kang buntis ka? Oo. Nag-pregnancy test ako kanina at nag-positive ang resulta nun. Kaya gusto ko nang maikasal sa'yo para sa future ng pamilya natin. Tuloy. So kahit nabuntis ako, hindi pa rin sapat na dahilan yun sa'yo para pakasalan mo ko? Tama ba? Paula, I'm sorry talaga. Ayan, narinig ko na naman yung magic word mo. Pero ano? Sinasaktan mo pa rin yung kalooban ko. Alvin. Oh, Paula! Ano nangyayari sa'yo? Nahihilo ako. Oh, Paula! Tinungdugo ka! Diyos ko po! Alvin, yung anak natin. Iligtas pa yung anak natin. Dadalhin na kita sa ospital. Ililigtas ko anak natin. Sandali! Oh, inaya mo na naman ako magkape. And when you say coffee, sigurado ako, depressed ka na naman. Oo nga, tama ka. So, ano na naman ang nagpapadepress sa'yo? Teka, si Alvin na naman ba? As usual. So, anong meron kay Alvin? Nasa LA ngayon si Alvin. May audition daw kasi sa Hollywood ngayon. Tapos? Dadalawang linggo na siyang walang komunikasyon sa akin. Ano? Hindi na naman siya nagpaparamdam sa'yo? Nako, huwag niyo ikakatwiran sa'yo na busy siya doon, ha? Lumang tugtugin na yun. Nag-aalala na nga ako kay Alvin. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanya. Eh, baka naman nagsasaya lang yung lalaking yun kasama ang... Alam mo na, yung ex-wife niya. Huwag naman sana. Bakit ba mahal na mahal mo yan si Alvin, ha? Ilang beses ka na ba niyang binigyan ng sakit ng ulo? Ilang beses ka na ba niyang pinaluha? My God, Paula. Maraming beses na. Ilang beses ka na niyang niloko? Maraming beses na rin. But despite of that, mahal mo pa rin siya. Oo. Alam mo, isa kang dakila. Dakilang tanga. Grabe ka naman. Nagmamahal lang naman ako. Pero hindi ka nag-iisip. I'm sorry to say this, pero kasi napapansin ko masyado mo nang ginagawang tangan sarili mo. Sa totoo lang, nakakaawa ka na. Pero minsan nakakainis na rin kasi ginagawa mong kaawa-awa ang sarili mo. Uy, gumising ka naman, Paula. Ilang luha pa ba ang ilalabas mo bago mo ma-realize na hindi si Alvin ang lalaking nararapat para sa'yo? Hindi ko alam, Owen. Alam mo, bilang kaibigan, may concern lang ako sa'yo. Hindi mo ba napapansin na parang walang pagpapahalaga sa'yo si Alvin? Paula, kung mahal ka ng lalaking yun, hindi ka niya sasaktan ng ganon. Kung talagang mahal ka niya, pahalagaan ka niya at kahit kailan, hindi niya sisirain ang tiwala mo sa kanya. Sa totoo lang, Owen, hindi ko na rin alam kung mahal pa ba ako ni Alvin. Paula, siguro panahon na para mag-move forward ka at kalimutan mo ang lalaking yun. Yes, moving on is painful pero sandali lang yun. Hindi tulad niyan habang buhay kang masasaktan sa pakikisama mo dyan sa lalaking yan. Owen, madaling sabihin ang pag-move on pero mahirap na. Oo, nandun na tayo. Mahirap nang gawin. Pero kung sisimulan mo ngayon, basta dali ang paghihirap mo. Hindi ko kayang i-let go si Alvin sa ngayon. Sa ngayon handa akong masaktan pero alam kong nasa akin pa rin siya. Kesa naman na masaktan ako dahil nawala na siya sa akin. Yan ang dapat mong labanan, Paula. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo hahayaang masaktan ni Alvin ang damdamin mo. Owen, ang totoo niyan maski ako nagtataka rin sa sarili ko kung bakit ganito na lang ang pagmamahal ko kay Alvin. Kaso minsan napapatanong din ako sa sarili ko kung hanggang kailan ko siya mamahalin.
Hanggang kailan ako magtitiis sa sakit na binibigay niya sa akin? Hanggang kailan ako aasa na babalik siya at lalagay na kami sa tahimik? Ay, nako. Pag-ibig nga naman. Alam mo kung may kapangyarihan lang ako, lalabanan ko yung pag-ibig na nararamdaman mo para sa isang taong hindi naman deserving para sa'yo. Wala eh. Ganun talaga. Wala akong magagawa. I just hope na makayanan mo pang harapin ang mga pagsubok na yan sa buhay mo. Ay, naku. Good luck, Paula. Kamusta na kaya si Alvin? Nakapasa kaya siya sa audition niya dun sa Hollywood? Sa bagay, tatawagan naman niya ako kung nakapasa siya. Namimiss ko na siya. Yan nga lang, sinusubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot yung mga calls ko. Ay naku, sana talaga okay lang siya. Oh, si Owen tumatawag. Ano kaya sasabihin nito sa akin? Teka, masagot ko nga. Hello? Paula, pasensya na kung naistorbo kita. Kakauwi ko lang sa bahay. Nakita ko sa harap ng pinto ko yung mail na galing sa taong hiningan ko ng tulong para imbestigahan si Alvin. Anong sabi mo? Pinaimbestigahan mo ang asawa ko nang hindi mo sinasabi sa akin? I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo Pero kasi nagdududa ako dyan kay Alvin yan nagkataon na meron akong kakilalang detective na... Anyway, binabasa ko ngayon yung mga pinadala sa akin dokumento. Anong meron? May dapat ka malaman dyan kay Alvin, Paula. Walang final na divorce paper si Alvin kay Kelly. Anong ibig mong sabihin? Kaya ka pala hindi mapakasalan ni Alvin kasi kasal pa rin siya kay Kelly hanggang sa ngayon. Ano? Nagsisinungaling sa'yo ang asawa mo. Legal wife pa rin niya si Kelly. At ikaw, Paula, I hate to say this pero isa ka lang kabit. Diyos ko po. Totoo ba yung sinasabi mo? Magkita tayo bukas sa coffee shop at ibibigay ko sa lahat ng dokumento na nakuha ko. So sorry, Paula. Kung gano'n, niloloko lang pala ako ni Alvin. Ang sama niya. Ang sama-sama niya. Paula? Paula? Alvin, pumasok ka na. Paula, sorry kung ngayon lang ako nakabalik. I don't need your sorry. Lalo na kung patuloy mo lang din akong lolokohin. Anong ibig mong sabihin? Ito yung mga documents na nakuha ko na nagsasabing asawa mo pa rin si Kelly. Na kaya pala hindi mo ako mapakasalan kasi mag-asawa pa rin kayo. Ni minsan hindi ka nag-file ng divorce. Kasi, Paula... Huwag ka nang magpaliwanag, please. Sanay na ako, Alvin, sa mga kasinungalingan mo. At saka ano pang magagawa ko? Nangyari na. Hindi kasi ako mahalaga sa buhay mo kaya naiintindihan ko kung palaging napapako yung mga pangako mo. Paula, kasi naman... So ano nang score sa inyo ni Kelly? Mahal mo pa rin siya, tama ba ako? Paula... Sagutin mo yung tanong ko, mahal mo pa rin ba si Kelly? Oo. Mahal ko pa rin si Kelly. I'm sorry. No. Huwag ka na mag-sorry kasi sinaktan mo ng kalooban ko. At saka anong karapatan kong magalit? Kabit mo lang pala. Paula. Di ko sinasadyang saktan ka, pero kasi... Di ko may wala yun si Kelly noon. Later ko lang na-realize na mahal ko pa rin pala siya. Hindi ko kagustuhan to. So paano na tayo? Paano na yung pinagsamahan natin? Lahat ng yun mababaliwala lang? I was supposed to love you, pero in the end, I just realized na si Kelly pa rin pala ang the one. Oo, naging mabuti kang partner sa akin, pero ano magagawa natin kung hindi talaga tayo ang magkatuluyan? Ganun lang? You just realized na I'm not the one, kaya basta-basta mo na lang itatapon lahat ng pinagsamahan natin? Hindi anong gusto mo. Lalo ka lang masasaktan kung magsasama pa rin tayo.
pinapalaya na kita. Mabalik na ako sa asawa ko. Sige. Tinatapos ko ng lahat sa atin. Malaya ka na. Patawarin mo ako, Huwag ka Paula. nang mag-sorry sa akin. Dahil kahit mag-sorry ka pa ng ilang beses, sinaktan mo na yung damdamin ko. Paula. I hope that someday makita mo yung kasiyahan na hinahanap mo. Sana nga, Alvin. Sana nga.